Idina naman sa pagdarasal at pagdalaw sa punto ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani ang pagsuporta ng mga pro-Marcos, habang ang isang Marcos loyalist ipinagtanggol ang pagdedeklara noon ng martial law. May report si Marisol Abduraman. Sa gitna ng maingay na protesta kontra sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, tahimik at taimtim na nanalangin ng ilan sa kanyang mga taga-suporta na dumalaw ngayon sa libingan ng mga bayani. Kagaya na lang ni Maria Lourdes Mateo na sinadya pang magtungo rito mula Ilocos. Happy po. Pinag-pray ko din po kasi dati po akong nagtrabaho dito. Hindi man limitado sa mga makamarcos ang pagpasok, mahigpit naman ang screening at pagsusuri ng mga nagbabantay. Bawat bisita, kailangan munang mag-log sa visitor's book. Nakahanda rin ang isang card na naglalaman ng prayer for the nation na isinulat daw mismo ni Marcos. Nanatili namang nakaalerto ang mga sundalo at pulis. Tahimik din sa Ilocos Norte na kilalang baluarte ng mga Marcos, pero nag-alay pa rin ng misa ang mga simbahan para raw sa mga biktima ng martial law. Yun nga lang, hindi raw sila makikiisa sa pagpapatunog ng kampana mula ngayong araw hanggang sa Biyernes. Nakasabay naman sa ingay ang pro-Duterte group na kilusang pagbabago. Nasa Mindiola nagtipon para ipakita naman ang suporta sa Pangulo. Matatanda ang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na naaayon sa batas ang paghihimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. So the Supreme Court has spoken, hindi po disqualified si Marcos, so we are only following the law. Para kay Cherico Barubias, ang dating takapagsalita ni former First Lady Imelda Marcos, isang katuparan para sa kanilang mga sumusuporta ang paglalagak sa labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Giit niya, ang pagdedeklara raw ni Marcos ng martial law ang pinakamagandang nangyari sa bansa. Unang-una, hindi naman namatay ang demokrasya eh. Nagdeklara lang si Marcos ng martial law because that was necessary. That was at the height of the Cold War. And the best thing that ever happened to our country was when Marcos declared martial law. Marisol Abduraman, GMA News.